Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, i-share ko naman sa iyo itong aking tanim na chiko sa container. So itong chiko na ito, meron akong mga naunang vlog na nito. Mga edad nito siguro, mga around 4 years na sa akin mula nang itanim ko sa container. At ngayon nga, gaya nakikita mo ay namumunga siya. Actually namunga na ito dati, pailan-ilan, pero ngayon medyo mas marami yung naging bunga niya dahil inalagaan ko talaga ng fertilizer. Ang ginagamit ko po fertilizer dito ay triple 14. At yung triple 14 tinutunaw ko sa tubig at idinidilig dito sa kanya. So gaano karami ba yung idinidilig ko na triple 14 sa kanya? Well, yung isang kutsara po na triple 14 nihahalo ko sa isang galon ng tubig and then ididilig ko sa kanya. Ginagawa ko yon once a week or every 2 weeks. Lalo na pag panahon ng kanyang pamumulaklak. Nag-umpisa po ito mamulaklak around January this year, 2026. At yan nga, marami na siya naging bunga. May mga nalaglag na rin kasi hindi ko kagad nakuha. Kagaya nito. Yan, mga nalaglag na siya. So kailangan ito, pagdating natin sa tamang size ng chiko ay atin na dapat ina-harvest, inaani. So dito meron akong kailangang mga ibang pitasin bago siya malaglag. Actually meron mga nalaglag pa sa ibaba, natuyo na lang. Hindi ko kasi naasikaso. Anyway, ito po ay native na chiko sa atin. Hindi ito yung mga imported, mga Bangkok na tinatawag. So ganito kalaki. Yan, ito na yung mature size niya. Yan, yung ganito. Mature size na yan. Ito pa. So kailangan na nating pitasin. So paano ba mag-alaga ng chiko sa container? Gaya ng sabi ko, ito po ay nasa 4 na taon na sa akin. At ito pong chikong ito, ang pagkakaalam ko doon sa aking binilhan ay grafted. Pero still, the same, nag-umpisa siyang mulaklak after about 2 years. Nang itanim ko dito sa malaking container. Itong malaking container na ito, ang capacity nito ay around 15 gallons. So, dyan lang siya nakatanim for the last 4 years. Pero siyempre, ang chiko, mas maganda kung direkta nating itatanim sa lupa. Pero pwede rin sa container, kagaya nitong nakikita mo dito sa akin. So, yung pag-aalaga, pag nasa container, pag nakatanim kasi sa lupa, wala tayong problema, Pero pag nasa container, kailangan supplyan natin yan ng kanyang mga pangangailangan kagaya ng tubig. So, yung pagdidilig ko sa kanya, hinihintay ko munang matuyo ang kanyang lupa. Yan. Ng mga ilang araw, up to 1 week kung minsan. Minsan po yan, bago ko diligan, nakikita ko medyo mababa na, nalalanta na yung dahon. Ibig sabihin, tuyong-tuyo na siya. Dahil kasi itong ating container, medyo malalim yan. So, pwedeng tuyo na yung ibabaw, pero basa pa yung ilalim. So, pinapatuyo ko muna siya ng mga 5 araw hanggang 1 linggo bago ko siya diligan uli. At pag diniligan ko siya, ay tipong mga 3-4 na galon, mga kalahating timba po ang dinidilig ko sa kanya at hinihintay ko na magmarka doon sa ilalim kagaya niyang basa. Yan. So basa pa dito pero tuyo na sa ibabaw. So hindi ko muna dinidiligan pagka ganyan. Dito sa gitna, ayan, medyo maitim pa siya. Malamig pa siya, ibig sabihin dumaloy ang tubig diyan nung ako ay magdilig. So yan, kahit natuyo na ibabaw, okay pa rin siya. Hindi ko pa siya dinidiligan. Pero napansin ko dito, once na aking diligan, ay mas mabilis na lumalaki yung kanyang mga bunga. Lalo na pagka sinasabayan mo ng fertilizer. Kaya po yung pag-fertilize naman dito sa kanya ng triple 14, every 2 weeks po, pina-fertilize ko siya. Minsan, once a week, napapasabay sa pag-fertilize ng ibang halaman. Okay pa rin po. At maganda ang resulta. Gaya niyan, medyo marami siyang naging bunga itong taon na to. Maintenance, pagdating po sa mga insekto, halimbawa, so tapos na tayo sa pagdidilig, tapos na tayo sa pag-fertilize, ito pong chiko, kailangan din nating alagaan sa mga peste na pwedeng sumira sa kanya, lalo na sa kanyang bunga. Paborito po yan, itong kulay puti na nakikita mo sa mga bunga, halimbawa ito, yan, yan, meron siyang kulay puti na ganyan. At paborito ng langgam.
Ayan oh. Hindi lang natin alam kung powdery mildew ba ito. Pero ito po, madali ko nasusolusyonan. Ina-sprayan ko lang ito ng fungicide paminsan-minsan. Ito, matagal na akong hindi nakapag-spray. May isang buwan na, kaya ayan, nagbubuo na naman siya. Oh. Nagkakaroon na naman siya. Pero ito, bago ko sprayan, ay pipitasan ko muna ng mga bunga. Anyway, yung mga bagong sibol, yun ang bagong bunga, yun ang inaapektuhan. Oh. Pagdating sa mga dati namang bunga, na na-sprayan ko na dati, ayan, wala namang problema, maayos naman. So meron ding maintenance ito pagdating sa, oops, ayun, nalaglag na yung isa oh. Ayun, tumunog kasi, ayan, nalaglag na, ayan, hinog na oh. So kailangan talaga pagpipitasin na natin, to. Ayan, pinitas ko na yung isa pa dito, pitasin na rin natin, ayan. Ito, pitasin na rin natin. Ayan. Okay. So, nalaglag na. Hinawakan ko lang. So, nahihinog na rin. Kagaya ng ibang nalaglag dito na napabayaan ko. So, ito meron tayong pinitas. Meron pa doon. Saan pa yung iba? Ayun. Meron pang isa doon. So, pwede na natin pitasin. At meron na tayong chikong native dito sa atin sa Pilipinas. Alright. So ngayon, meron pa rin mga maliliit na bunga yan. So tuloy-tuloy pa rin at meron pa rin mga bulaklak. Kagaya dito, ayan oh. Ayan, bulaklak pa rin yan. Yung nakikita mo na yan, na mapula. So tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubunga. So, kung gusto mo magtanim ng chiko sa iyong bakuran, gamit ang container, pwede po. Pero syempre, mas malaki ang container ay mas maganda. Mas maganda nga yan kung itatanim mo direkta sa lupa. Para naman mas makalaki talaga. Ang chiko po kasi ay medium size na puno ito. Tumataas ito hanggang mga 10 meters. 8 to 10 meters. Pwede pong tumaas yan. Yung mga native po yan. Ano po? Ngayon yung iba naman, yung mga hybrid, mas matataas po yan. Parang punong mangga na yung iba. Pero itong mga native natin, medyo mababa lang ito. Lalo na kung lagi natin siyang pinuprune. Pruning, ayan, nabanggit natin ang pruning. Kailangan din po pinuprune natin yung ating tanim na chiko para dumami yung kanyang sanga, kagaya na nakikita mo dito sa akin. Habang lumalaki po yan, pinuprune ko siya para dumami yung kanyang mga sanga na pwedeng maglabas ng bulaklak. So kung napapansin mo dito sa katawan ay wala siyang sanga. Ito may tumubong isa at tinatanggal ko po yan para dito lang sa itaas talaga ang maging bunga. Ito may lumusot na isa dito. Yan. Dapat po yan tanggalin din. Yan. Tinatanggal po yan. Mamaya, mahirap tanggalin, may hawak tayo. So, kung nakikita mo yung canopy niya, ayan, medyo malawak, malaki, dahil nga po sa pinuprune ko siya. At ayoko naman siya kasi na masyadong tumaas. So, yung bandang itaas na yan ay, ipuprune ko rin yan. Puputulin ko siya. Para naman ang maging paglago niya ay pa horizontal, lumapad yung kanyang canopy at hindi siya masyadong tumaas vertically. Alright, so yan po yung ating video kung paano mag-alaga ng chiko sa container. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!